Pa sa detalye niyan, Lucky Raymond. Naitalaga na bilang Senate President may si Senador Alan Peter Cayetano dahil dito sa pagpapalitan nga ng liderato ng Senado ngayon lamang. Ito ay nang nag-motion o doon sa motion kanina pa ni Senador Amy Marcos. Wala namang nag-object. Tumayo si Senador Kiko Pangilinan. Ang hindi naman na kami mag-object because I don't have the numbers, but with serious reservation. Yun lang. At dahil dito ay hinihintay na yung off-taking ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Pangulo ng Senado. Ang naging pinakahuling nakuha nila, Ms. May, na doon sa ating nakuhang report, ang naging swing vote para makompleto yung 13. Dahil alam naman natin niya may 9 na members ng minority, may 4 madagdag. Senador Loren Legarda, Senador Pia Cayetano at yung magkapatid na Mark at Camille Villar. So eksakto 13 yung nakuha nilang boto. Hindi in-expect ng iba na darating si Senador Bato de la Rosa, pero nung dumating, nakompleto yung 13 boto. Sa ngayon ay suspendido pansamantala ang mga kaganapan sa Senate plenary. Hinihintay pa yung na maitalaga yung iba pang mga opisyal. Bagamat ang narinig na natin ay ang magiging pro tempore Senador Jingo Estrada at balik as Senate Majority Leader si Senador Joel Villanueva. Iyan muna mga kaganapan dito sa Senado. May DZRH 28 Raymond at Paas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! RH. Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia. But with you... Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Oras po natin, 39 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. At ngayon, balikan muna natin ang Kamara de Representantes. Archduel Milky Rigonan. Milky? I write because the Constitution law Milky, go ahead. Yes, May. Nagsisimula na itong pagbabasa ng committee report ni Justice Chair Jervin Luistro dito sa plenaryo. Pero bago yan ay brief recap lamang ang House Senior Deputy Speaker na si Ferdinand Hernandez ay nagpaalala sa lahat ng mga guests dito sa loob ng plenaryo na maging tahimik at i-observe daw ang proper decorum at bibigyan ang mga magtatanong o kaya ay magsasalita ng tig-30 minuto yung kanilang manifestation. Nasa plenaryo rin si later 1st District Representative Martin Romualdez at nauna ko nang naibalita, May, na nandito rin ang mga Duterte, sina Davao City Representative Paulo Tulong Duterte, Omar Vincent Duterte, ng 2nd District ng Davao at anak ni Congressman Pulong at si Representative Harold Duterte ng Pwersa ng Pilipinong Pandagat.
pamangkin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As of this time, nanatili sa 250 in attendance out of 318 ang mga mambabatas. Pakinggan natin Milky. ang yes, Oo, may- gusto din nating malaman anong reaksyon ng Kamara dun sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Na ngayon ay... Naagaw ang atensyon namin dito Oo. No, nagkaroon ng kudeta, natuloy at At ang daming marami mga pa reaksyon. Iba-ibang Ang reaksyon daming ng mga ating mga reaksyon. kababayan. Ang dami. Oo. Totoo yan. Ang dami na itinaon para bang sinasabi na kahit maipasa itong ang impeachment dito sa Kamara ay mababaliwala dyan sa Senado. Pero hindi ko lang alam kung ano magiging posisyon ng bagong liderato ng Senado sa ilalim naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, May, narito ang nilalaman ng committee report ng House Justice Committee sa pamagitan ng kanilang chairman, Congresswoman Jerville Luistro. Upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit, o sigaw sa social media. Committee report, 52 pages. House resolution, 18 pages. Articles of impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libu-libong pahina ng annexes, records, certifications, testimonya, financial documents, at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayanang Pilipino upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Tumingin sa kabila, manahimik, o sundin ang konstitusyon? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang 1/3 vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan
ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito: kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ng pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sino man ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Okay, iwanan muna natin ang ang talumpati ni Congresswoman Jervie Luistro. Sandali lamang. Balikan natin muna Arch 12 Milky Rigunan bago tayo pumunta sa Senado. Milky.
Yes, may alam kong marami rin ganap dyan sa Senado pero sa ngayon ay binabasa ni Congresswoman Jervin Luistro, ang chair ng House Justice Committee, ang committee report ng komite doon sa naging pagdinig ng House Justice Committee at resulta ng kanilang investigasyon na mayroong probable cause. Lahat ng mga alegasyon kay Vice President Sara Duterte. At mamaya pa siguro ang magiging botohan dahil bibigyan ng pagkakataon ang ilang mga mambabatas na mag-interpellate kay Congresswoman Jervin Luistro at inaabangan kung yung tatlong mga nabanggit na Duterte ay kasama sa mag-i-interpellate at nagpalista para magtanong dito sa plenaryo. Balik muna sa iyo, May. Alam ko maraming ganap sa Senado. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch12 Milky Rigunan. Babalikan natin maya-maya ang Kamara de Representantes at balikan na rin natin ang Senado, no? Sa ilalim ng bagong liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Anong maganap ngayon dyan, Arch28 Raymond at Paas? Laki Raymond. May formal na nanumpa si bagong Senate President Alan Peter Cayetano at doon sa botong narinig natin kanina, 13-9-2. 13 ang bumoto sa kanya, siyam ang kay dating Senate President Soto at dalawang nag-abstain. At ngayon ay naupo na siya at agad na nanumpa ito. Nandito din sa Senate ang kanyang misis na si Mayor Lani Cayetano ng Taguig City at ang nagtanumpa sa kanya ay si Senator Camilo Villar. Agad itong sa kanyang pananalita ay binanggit ni Senator Alan na hindi daw ito pinalaman. Wala daw pinalaman doon sa impeachment na nalalapit kay Vice President Sara Duterte at meron siyang mga binabanggit dito na dapat ito yung panahon na magtulungan ang lahat dahil ang nagiging kawawang biktima ay yung mga maghirap na ating mga kababayan. Ang sabi niya ay yung impeachment ay o yung pagpapalit ng liderato ay ng Senado ay walang kinalaman sa impeachment dahil ito ay constitutional duty ng Senado at hindi lang daw ito tungkol sa impeachment pero dapat na yan ay kanilang harapin pag sakaling darating dito. Yan ang panimulang pahayag at may mga biblical quotes pa na binabanggit itong bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Matapos na nag-deliver ng kanyang pananalita ay sinuspindi yung Senate session dahil kailangan pang mabuo yung buong leadership, a new set of leadership dito sa Senado. Yan mo namin ang makaganapan dito at tayo nagbabalik sa iba pang mga pinakauling informasyon. Lakay, yes. ano ang susunod na mga kaganap dyan after na manumpa sa tungkulin ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano? Ang normally, hindi pa naitatalaga yung iba eh. May mga iba pang mga positions. Normally na i-assign kung sino magiging pro tempore at daganap may alam na natin kung sino yung maitatalaga. Pero hindi pa sila officially elected dito sa Senate plenary. As Senate President pro tempore, Majority Leader, iba pa. Sino-sino. At siguro sino itong marinig natin yung mga reaksyon ng tawag nito especially dating Senate President Tito Soto. Nandoon pa tuloy ito itong session hindi pa tayo mamaya makakuha tayo ng mga reaction na doon sa ousted na Senate leadership. Okay, balikan ka namin, Lucky Raymond. Standby lang. Maraming salamat, Arch28 Raymond at Paas. At naka-standby din tayo sa Kamara de Representantes. Sandali po lamang oras natin. 5 minuto na lamang po at alas 4 na ng hapon. Standby lang po. DZRH Special Coverage. Tayo po'y pansamantalang magpapaalam at ililipat na natin ang programa ng Public Service Hour. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalm at Ms. Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. So pansamantala po tayo magpapaalam. Muli ako po si May Binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lamang po kayo sa dalawang malalaking ganap ngayon, sa dalawang kapulungan ng Kongreso natin, Kamara de Representantes at ang Senado.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.